So guys, this is a continuation ng previously na discuss nating topic about Loveit. But this time, we will be comparing the two so-called credit card. So-called siya kasi hindi naman talaga siya credit card. More on, it's a debit card preloaded with cash ng mga lending companies. So magkakaroon tayo ng comparison between Atomic Card and the Loveit Card. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, bakit nga ba ito yung naisip kong gagawin nating comparison? Ito kasi sa tingin ko, ito yung pinakamalapit na contender ni Atome. Si Salmon Credit kasi medyo kamukha din naman pero talagang lamang din naman na features ni Salmon in terms of tenure ng pagbabayad using the Salmon Credit. So more on hindi siya ganun ka apples to apples comparison. And that yung pag-offer nila ng Salmon Card is not that widely open sa public. Ngayon, si Loveit Card kasi nilaunch lang officially itong card nila, itong May lang din. So simulan na po natin ang comparison natin between the Atomic Card and the Loveit Card. Okay, first and foremost, sino ba nagpa-finance ng Loveit Card and ng Atomic Card? For Atomic Card, ang nagpa-finance po dito ay si Atome Financial / Advanced Intelligent Group or AIG or parent company ng Atome Financials dito sa Pilipinas. While si Loveit Card naman, ang parent company nila ay si Finvolution Group wherein under ni Finvolution Group ay si WeFund Lending na nagmamay-ari din ng One Hand. In terms of payment network, parehas po silang Mastercard. So if you can see, yung logo po nila dito ay parehas na Mastercard. In terms of the maximum credit, parehas din po sila ng maximum na credit line na pwedeng ibigay sa atin. It can go as high as 200,000 pesos. In terms of approval speed, medyo nagbabari po sila. Per my experience na po ito, I don't know sa iba, kay Loveit Card, it takes around 1 business day po para ma-approve po ang application. So, kung nag-improve na po sila ngayon, edi well and good. Kay Atomic Card naman po, within the day po, lumalabas na po ang approval ng application nyo with Atomic Credit. So, since buy now, pay later sila, parehas din po sila nag-o-offer ng 0% interest. 0% interest na tumatagal ng up to 40 days. As in, parehas po sila na 1 billing cycle na 30 days plus additional na 10 days na palugit until your due date. Installment options. With Loveit Card, ang installment option na available po sa atin ay 3 months or 6 months. Pwede daw po silang magbigay ng longer payment terms but for selected people lang po. So, hindi siya openly available para sa lahat. Kay Atomic Credit naman po, ay ganoon din naman po. 3 or 6 months and yung iba po, though mas marami na po dahil mas marami na pong user si Atome, na-offeran din po ng up to 12 months. So ito yung isa sa pinamahalaga. Interest if you don't pay in full. So sa Loveit Card po, nasa around 3% po yan monthly. Kasi i-convert nyo po yan sa diba? I-convert nyo po yan sa installment ng 3 or 6 months. So doon po naglalaro yung interest nila, around 3 to 5% yan monthly. So si Atomic Card naman po, ganun din naman po, naglalaro din po yan ng 3.5 to 6% or even 7% monthly. That's around 46% per annum upwards. Parehas po sila na medyo masakit po talaga ang interest pag hindi natin nababayaran in full. Kaya I really don't recommend na mag-installment po tayo kasi itong 40 days lang po na 0%, ang laking tulong na po niyan para sa atin para we can properly manage our finances. Ang laking tulong na po niyan. Punta naman po tayo sa features ng mga card. Si Atome po, meron din po siyang physical card and virtual card. And same thing din naman po yan with Loveit Card. Ganun din po. Una pong binigay sa atin yung virtual card and then ito po ang physical card. Okay, in terms of security. Sa security naman po, medyo medyo kailangan ko po i-raise to sa inyo. Kay Atome, wala pong problema. I-freeze or unfreeze mo yan anytime you want. However, dito po kay Loveit, kung makikita nyo dyan, may number of times na pwede nyo lang i-freeze yung card. So, para sa akin, bakit? Hindi ba mas okay na anytime you want to freeze or unfreeze, pwede mo magawa? Bakit kailangan may limit? Diba? It's for our security. So sana, ito yung makita ni Loveit Card na kailangan nilang i-improve because freezing and unfreezing your card is already one of the priority to protect your card.
So, kay Lavit po, kay Junahan, baka naman po pwede nating i-update itong app natin para hindi lang limited sa 5 freeze or unfreeze. So, in this feature, I think may upper hand po si Atome. So, since hindi naman po siya credit card and debit card po siya, nasabi ko preloaded with cash or credit, diba? Pwede ba natin siyang i-withdraw sa ATM? Well, apparently, hindi po. Kapag susubukan po natin yan, magkakaroon po ng error ang pag-withdraw natin. So, pwede ba natin ma-convert sa cash itong mga credit line natin? Well, wala pong official way both pag-convert ng credit limit ng Lavit card or Atomic credit into cash. So, meron po dyan sa internet na unauthorized way na sa tingin ko po medyo alanganin. Mahirap i-discuss dito kasi una, pwedeng maban yung account nyo, and pangalawa, pwede rin po akong maban or something to that effect. Or pwede nila mapa-take down ng video ko. So, medyo iwasan po natin yung gano'n. Pero, masasabi ko lang po, meron po yan available sa internet. Just keep on searching po. Yun lang po masasabi ko. Kung tatanungin nyo po kung sa Grab nag-work pa po sila, hindi na po. Nagde-decline na po yan parehas. Lavit card and even kay Atomic card. Hindi na po siya nag-work sa Grab. Pero, still, meron po yan. Hanap na lang po kayo. Okay, last but not the least na lang po ay ang experience natin. So, check po natin itong pagbili ko using the card ni Atome and Lavit. Magpipin po ba? Magpipin po ba? Taplan natin. Cancel ka na lang po. So, kung mapapansin nyo po dito sa Lavit card, ang una pong nangyari dito ay tinanong po ako ng cashier kung kailangan ko daw ba mag-enter ng PIN. So, para din po talaga siyang Atomic card dati na kapag in-insert mo, tapos para siyang ATM na mag-enter ka ng PIN. Pero, pwede nyo naman din pong mabypass yan pag-enter ng PIN na yan when you use your Lavit card as tap to pay. So, hindi na kailangan i-swipe or i-insert, mababypass nyo yung pag-enter ng PIN by the tap to pay feature. And same thing din naman po, ganyan na ganyan din po kay Atome. Kailan po? Kung mapapansin nyo, halos parehas na parehas, pati feature or functionality ng card, kung paano gumagana sa terminal, parehas na parehas din po. So, again, kung gusto nyong makaiwas sa pag-enter ng PIN, you can just ask the cashier na tap to pay para hindi na kayo mag-enter ng PIN. So, basically, both cards, successful naman po ang paggamit natin ng Atomic card and the Lavit card. Yun nga lang po, to protect further is kailangang i-unlock and lock again once na natapos na kayong gamitin ang inyong mga Lavit and Atomic card. So, basically, yan po ang comparison natin between Atomic card and the Lavit card. For our question of the day, though pwede naman kayo magkaroon ng sabay at gamitin parehas, pero sa tingin nyo, ano ang mas gusto nyong card sa kanila? Yung Atomic card ba or yung Lavit card? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lang muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Rizalyn Bautista at Rizalyn Bautista 5634. Ang sabi po niya, thank you sa info about Maya e-credit. Muntik na ako mapahiram. You saved my day. Buti nag-search muna ako about this. Wow, thank you. Thank you naman po. Kay Rizalyn Bautista at Rizalyn Bautista 5634, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para mag-receive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!